isang makasaysayang pangyayaring magaganap. Setyembre at 13. September 13. Bukod pa yung September 11, ha? Malapit na rin Oo, yan. tama. Ano ba yung sa September 11? September 11 attack, yung sa 911 eh. Oo nga. Di ba? Pero bukod dyan, ano pa ang nasa sa September 11? Birthday ni, Bongbong at saka ni, ni Pangulong Bongbong. Oo. Birthday ba? Tama. September 11, deklarasyon ng martial law. Yun, Ayan, deklarasyon ng martial law. Sabi At ko sa'yo. kay Duterte naman, ay simula ng kanyang hearing. Ayun na rin bang Di ba? araw? Oo. Ako, nawala na sa isip ko. Oo. Na-focus ako sa... Yes. Na-focus ako sa flood control. Pero September 13, mga kababayan, ay mayroong... tingnan ko yung relo mo. Napag-uusapan natin yung relo. Gusto mo bang kahapon. ibili ka din ng bagong relo? Meron ba tayo ngayon? Ito, tatalunin nito yung mga patik-patik na sinasabi mo. Ba, hindi tayo pinapansin ni CRB eh. Ibibili kita ng relo, pero sa September 13 pa. Sige, anong importansya nga nun? Kasi hindi pa yan, hindi mo pa pwedeng bilhin ngayon eh. Ha? Hindi pa nire-release? Hindi pa pwede. Ngayon sa September 13 pa lang. Ano yan? Nako. Collector's item to? Nako, eto yan. Ito po ay relo na Rolex. Rolex, Jen. Si Leroy ang may hawak niyan. Ang relo ni Leroy ay Rolex. Tama. Pero anong kaibahan nito sa ibang relo na Rolex? Nga naman, Ito kasi, Jen, ay, yung paano pagkakagawa niya. Ito ay 18 karat yellow gold. Wow! Ayan, Pivotal era Oo. of Philippine history. Nako. Tapos yan ay Rolex Oyster Perpetual Datejust. Date. Day date. Day date. Ayan, Nako. At may engraved na signature yan. Diyan may lagdayan sa likod. Saan? Sa likod? Pinirmahan yan eh. Ayan, Sino? Kayo ng pirma May yan? pirma yan. Parang kilala ko Pirma yan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Edralin, yung Senior. apo. Si Apo. Apo, ang may pirma niyan. Naman? Alam mo ba kung ilan yung ganyan na relo na yan? Ilan lang yan? Sa buong mundo? 12. Wow! Unahan yan, pare ko. Hindi, 12 lang yung isa lang ang ibebenta. I-auction. Isa lang ang i-auction top. Yung 11? Yung 11 ay nasa kanya-kanyang mga kamay. Meron na. May-ari. Yan po ang kung tawagin ay Rolex 12. Jen. Wow! So, 12 ano lang talaga? 12 yan. So, yung 11, meron na may-ari. Yung pang-12, Yung pang-12 ay i-auction. nako. Alam mo ba kung sino-sino ang meron yan? Sino? Yung 11? 11. Oh. Number 1 sa listahan, Okay. Jen Subarjaga. Ayos yun, sasabi ko sa'yo. Hindi kasali. Talaga Hindi kasali. Hindi mo kasali yan, ha? Collector's item yan? Sa mga kwento-kwento, ito naman hindi natin nakita Ito dapat matingnan natin kung talagang totoo ito Batay po sa mga kwento-kwento, ang isa sa merong Rolex 12 ay si dating senador, dating Defense Secretary, Juan Ponce Enrile. So nailabas na ito dati? Noong panahon na ibinigay ito sa kanila ni Ayun. dating So personalized ito ni Apo Lakay? Nung kalakasan pa niya. Ganon. Nung siya ay most powerful man in the Philippines. In Asia pa nga, di ba? Oo. Bukod kay Enrile, meron din yan si dating presidente, pero nung ibigay sa kanya yan, ay siya ay Philippine Constabulary Chief Fidel si Ramos. PC chip na ng time. So dalawa na. Sinasabi niya na ibinigay sa 12 mga tumulong sa Pangulong Marcos sa pagtataguyod at pagpapatupad ng martial law. So 1972, September 11. Nung bata pa ako, narinig ko na yung Rolex 12 na yan. Rolex 12? So, dalawa na. Nasaan na yung Siam? Yung Kasi Siam labis ay hindi binanggit kung sino-sino. Kung sino-sino? Oo. Pero ito, Jen, Wala kaya kay BBM? Hindi natin alam. Kay Aimee? Ano ba? Mga bata pa sila nun Oo nga, noong time na yun. Ang problema, ayan ay paulit-ulit na itinatanggi ng mga kinauukulan. Wala yan? Wala daw niyan. Ayun, nakakita.
Tapos sabi mo, susubasta yung pang-12. Yang isa na yan. Yan ang kwento sa likod ng relo. Ayun. Sinasabi nila na ganyan yan. Ha? So itong isusubastang ito, kanino ito? Kung kanino galing. Kung kanino galing ito? Ayun. Ayon sa Leon Gallery, ito yung mapapasubasta eh. Naku, lagi, worldwide ito'y nagmula daw sa personal collection ng malapit na kaibigan ng dating Pangulong Marcos. Pag-aari ni Lito Lapid yan eh. Leon Gallery. Leon Gallery, Leon Guerrero yun. Pero problema dyan, ano yan eh, ha? Palagay ko, sa akin. Rose gold? Kasi matagal na, dapat kung totoo ito, pinakita na ni Enrile. No? At saka hindi naman nila itatanggihan kung meron talaga. Kung meron talaga. Baka naman talagang tinago niya kasi collector's item yan. Kung 1973, September, tapos ngayon, di ilang taon na yan. Collect super, tapos rare yan, super rare yan. Pero ako, ang pananaw ko dyan, parang yan yung mga kwento-kwento lang din, katulad nung ginto, gold Marcos, di ba? Hindi pa, kasi kung posible, yung Rolex talaga, pwede ka talaga magpasadya dyan, di ba? Yan, posibilidad na meron yan. Tingnan mo uli yung pirma sa likod. Kasi nung bata kami, Jen, ewan ko kung naging libangan nyo yan, ha? Ang libangan namin, nung elementary kami, ay gayahin ang pirma ng Pangulong. Yun na sa pera, di ba? Tama. May mga taong ganyan. Ginagaya-gaya namin. Sino yung pinakamalapit? Yung perma mas hindi mas mukhang perma ni, kasi kabisado yung perma. Hindi, kasi kanya, Marcos lang ang pinamaintindihan mo. Meron kasing maikli siyang perma, meron ding mahaba. Pero iyan, ikumpara mo dun sa talagang perma niya, baka mahirap pumirma dahil matigas yung bakal, di ba? Hindi, pero siyempre i-engrave lang naman nila yan. Hindi ganyan ang perma ni Apo? Ako na magsasabi sa'yo. Kabisado ko yung perma niyan. Ito daw, members of the Rolex 12. Tomas Diaz. Si Tomas Diaz. Yan, PMA class of 1951. Vice Chief of the Philippine Constabulary. Deputy ito ni Fidel Ramos. Meron din daw si Juan Ponce Enrile, Minister of National Defense. Panahon na yun. Number 2. Romeo Espino, UPROTC Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines. Number 3 na yan. Number 4. Si Romeo Gatan, Chief of the Philippine Constabulary in Rizal. Alfredo Montoya, PMA Class 51 din, Chief of the Philippine Constabulary, Metropolitan Command, Metrocom 2. Ayun, Ignacio Paz, PMA Class 51 din. Adapted ba si Apo Lakay ng PMA Class 51? Puro 51 ito binibigay niya. O noong mga panahon na yan ang nakapwesto? Sandalo siya, hindi na siya adapt. Ganon? Pero ano ba siya? PMA Class? Ganon ba? Hindi ko napansin gano'n yun. Nakalimutan ko sa kasaysayan yan. Chief ng Intelligence Service of the Armed Forces, ISAP. Ayan ha. Fidel Ramos. Yan. Class 50 naman ito. Pero si Ramos kasi, Westcom. West Pointer. Yes. Commanding General of Philippine Constabulary, President of Philippines. Yan, naging presidente. Jose Rancudo, Commanding General ng Philippine Air Force. Hilario Ruiz, Flag Officer of Command ng Philippine Navy. Puro mga nakapwesto ng panahon na yun. General Rafael Zagala, Commanding General ng Philippine Army. Fabian Ber, meron din pala. Chief of National Intelligence Security Authority. Yun hong NISA nung panahon na yon. Si Boss Danding pala, meron din daw, Eduardo Danding Cuanco, Honorary PMA Class 51, Governor ng Tarlac nung time na yon, 1967, 1969, Chairman, etc. The three Rolex, ano yan? Nawala. Saglit lang daw. Nag-buffering. May nagsasabi dyan na maaaring totoo yung 12 na yan. Pero ang sabi nung iba, baka hindi totoo na Rolex. Gano'n. Sabi nung iba, baka Omega 12. Meron pa pala kontrobersya dyan, ano? Omega. Yun daw, 3 Rolex, 12 members ay nailibing sa libingan ng mga bayani bago Bago si Marcos. Espino, Gatan, Sagala, Ramos, noon po namang 2012. Ayun. Pero ang tanong nga dyan, so yung Leon Gallery, Nelson, isusubasta talaga. Magbibid ako dyan.
Meron pa akong 150 dito, Sabi ko, 150. huwag ka nang mag-bid kasi sa tingin ko hindi naman mukhang hindi totoo. Hindi, pero yung Leon Gallery, Hindi yan nagbibid ng hindi totoo. Oo. Alam mo ba, bukod dyan sa relong Rolex na yan, Ganun ibibid din nila ang kauna-unahang kopya ng Noli Me Tangere. Aba. Oho. Ang kaibahan ng kopyang ito, may pirma pa ni Jose Rizal. Aba naman. Kaya sabi ko sa'yo Oho. pakita mo nga, wala tayo. Wala tayo doon? Wala eh. Alam mo, speaking of Rolex, maraming sa Pilipinas kasi, meron mga Rolex enthusiast. May community yan eh. Oo. Sa Pilipinas, mangilan-ngilan. Oo. Ano, tsaka yung mga bata, mga young millionaires. Grupo ng mga bata nangungulekta ng mga Rolex. Meron din daw, kasabay na isusubasta, ang isang punyal na ginto ang hawakan dyan. Aba. Punyal galing sa Mindanao. Tinarak sa dibdib nino yan. Wala naman sinabi. nakalagay. Wala. Oo. Oho. Mm-mm. Pero ginto ang kanyang Yung puluhan. hawakan mismo. Aba. Leon Gallery din? Leon Gallery. Talaga naman. No? Ni Lito Lapid. Ganda. Talaga naman. Oh. Interesting ito mga pangyayari Interesting pala. yan. Oh. Dahil dyan, Oh. nagpasya po ang Malacanang. Eto na ang conclusion dyan eh. Oho. Kasi Sila magbibid. Eto. Ibabalik sa PCGG siguro yan. Mga ari-arian na yan. Dapat. Oh. Eto na. Eto sinasabi natin sa inyo eh. Nagulat ako rito eh. Sa naging pasyang ito, Jen. Paano ang pagkakagulat? Ha? Ano ba yan? Ba't ka nakagulat? Oh. Oh. Nagulat ako. Dahil ang sabi ho ng Malacanang, dahil dito sa mga pangyayaring ito, nagpasya kami, ang mga kinauukulan, ang Pangulo, na bigyan ng panibagong pwesto si General Nicolas Torre. Ayun. Yun. Ano yon? Pwesto sa labas ng krame? Sa labas ng kampo, kampo militar? Ano yan? Pwesto ng lugawan? Pwesto ng parisan. Jackpot! Hindi. Sabay, pwesto rin yun, di ba? Mag-serve ako ng sir. Apply ako. Yung magandang pwesto. Oh, siyempre, vantage point yan. Alam mo na sa negosyo ngayon importante yung location Oo. Oho. Hindi, ano tayo para hindi tayo masyadong Ganun ba? na-stress, ha? Ako naman, sir, kunin mo ako magaling ako dyan sa Parisan. Aha. Magaling ako yung taga-salok. Malay mo, dyan tayo kumita ng malaki. Oh, General, sir. Hindi yan. Oh. Kasi naisip nila... Hindi ba totoo yun? September 11. Yun ang isa sa opsyon. Oh. September 11 kasi magsisimula na yung hearing kay Duterte, di ba? Yes, sa ICC. ICC. Oo. And nabalitaan ng batay sa mga intelligence agent na tumanggap ng intelligence fund, ay marami daw mga Pilipino ang magtutungo doon sa ICC. Ay posible kasi maraming followers saka mga tagasunod pa rin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil dito, para makatulong ang ating bansa, mabantayan yung ating mga babayan, walang masaktan, dapat meron tagabantay doon, Jen. Ganon? Oo. Tagabantay sa ICC? Yung babantayan yung mga Pilipinong para pumayapa doon. So dapat Pilipino rin ang magbantay? Naman, oo. Kasi baka saktan ng mga dayuhan na mga pulis, di ba? So dapat may counterpart tayong magbabantay doon. Pagka nandun, hanap ako ng pwesto, tinda ko ng alamang na may yung mangga na may alamang. Ba't lumipat ka pa sa alamang? Parisan na nga eh. Hindi, baka hindi ko padala doon sa daig. Itong akin, yung mangga na may alamang sa ibabaw. Ganun ba? Nangangasim ako Hindi, magbabantay, hindi magtitinda. Hindi magtitinda. Ganun ba? Kaya sabi ni Harry Roque, tama yan, papuntahin nyo dito yan. Gusto namin humba. Humba, ayaw namin ng pares. Tsaka alam mo, Nelson, marami nag-aabang kasi gusto talagang makita nila. Si Torre. Hindi. Maliban kay Torre. Ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano ba talaga ang larawan niya ngayon? Ano ang kanyang pangangatawan? Di ba? Masigla ba?
Marami kasi hanggang ngayon bukod sa mga mismo nakakapunta sa kulungan, ay wala nakaalam ano ba talaga kalagayan Itsura, ng ating Pangulo. Kasi kahit picture, ayaw eh. No? Ang huling balita, sabi ng payat na payat lang. Yun ang sinabi kaya yung 11 na yun, marami mag-aabang dyan para makita talaga ang kalagayan ng Pangulo. Ay, ang sabi nung iba, baka NBI. Di ba? Sabi, NBI, pwede yan. NBI. Director ng NBI? Oo, kapalit ni Santiago. Nga, ngayon kasi wala pang director ng NBI eh. Oo, pwede. Ang sabi naman ng iba, ba't bibigyan pa ng pwesto? Mukhang hindi, sabi nga nila, Jen, pagka ikaw ay napagkatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan ka sa mas malaki. Ay, tama naman. Biblically, tama yan. Ang problema, kasi nung nasa Congress tinanong siya, Sir, kamusta po kayo? Okay naman, sabi niya, naghahanap buhay ako ngayon. Pero sagot niya nung na-interview siya si General Torre. Ngayon, Nung na-interview siya. Yung tanggal Yung ambush interview ata sa opisina, sa labas ata. wala na hindi na sa PNP chief? Hindi na, kahapon lang yun. Di ba, ayun. Naghahanap buhay? Sabi niya, Sir, kamusta po kayo? Nung pinag-aabalan niyo, sabi niya, ito, naghahanap buhay po ako. May ganon? May sinabi siyang ganon? Pakinggan mo. Pakinggan nga. May boses ba yan? Sige nga. Wala po kayong sama ng loob. Wala po kayong sama. Look at me straight in the eye. Do I look like somebody who is bitter? Sir, conspicuously absent kayo din sa turnover. So, yung optics nun parang nasabi. Because there's, up to this moment, there's no turnover to speak of. Ang relief ko is for the appointment. Yes. I have to still get guidance whether I'm fired from the PNP so that I will lose my 4-star general. And that's quite a different thing. No, Kasi out of the service na yun, ibig sabihin, sir, di ba? Ano ibig sabihin nun? I'm still a policeman with a 4-star general rank. Kaya hindi Ayun. Sabi niya, look me in the eye. Wala yung may nauna dyan yung sinabi niyang, nung kinamusta siya, kamusta na po kayo, nung pinag-aabalan niyo ngayon. Sabi niya, ito, naghahanap buhay ako ngayon. So totoo yung parisan? Totoo yung parisan? Hindi, nagdidikit tatanong, di ba nakalagay exit? Yung exit? Hindi nga. Wala naman eh. Wala naman sinabing naghahanap buhay eh. Ay, nakat Meron dyan. Pagkakaalam ko, sinabi niya magli-leave siya, uubusin niya yung leave. Hindi, merong mga nauna, bandang unahan ng interview eh. Ganun ba? Oo. Sabi yung pesto na yan, makapunta. Siya nagdikit ng nakalagay lahat ng atong opisina doon, yun ang negosyo na ngayon, nagdikit ng sticker. Exit, entrance, mga ganun. Pero, seryoso, sabi niya yung, look me at the eye. Sabi niya, paulit nga yung simula lang, ha? Kasi tinanong siya masama ba ang loob ninyo? Ang sagot niya, tingnan mo ako sa mata. Sige, pakinggan natin yung bahagi lang na yun, ha? Nakatagline ko nung naghahanap. Sir, wala po kayong sama ng loob. Wala po kayong sama. Look at me straight in the eye. Do I look like somebody who is bitter? Sir, conspicuously absent kayo din sa turnover. So, yung optics nun parang Okay na. Look Me, straight in the eye. Straight in the eye. Do I look like someone parang bitter? who was bitter? Bitter, Oo. Opo. Hindi ba? Hindi ba? Opo ba? Opo. Hindi na sumagot yung reporter eh. Hindi sinabi, Sir, hindi sa mata po, hindi sa mukha pwede. Kaya talaga. Oo nga, tingnan mo yung itsura, di ba? Masarap naman ang ngiti ni Gerald Torres, sir eh. Ayun. Paano? Bagay, kung ang kumpirmasyon naman ni Auntie Claire Nelson ay nag-usap sila ng Pangulong Bongbong. At tiniyak po na may bagong pwestong iniaalok sa kanya. Oo. Saang pwesto yan? Yung... Maganda yung maraming dinadaanan ng tao, ha? Siyempre, location yan. Location. Foot traffic. Sabi nga nila, yan. pagka ikaw magtatay ng negosyo, hanap ka ng pwesto, the key is location. Location. Yes. Diba? Kasi ba't ka magbibenta kung wala namang foot traffic, pag-aralan mong mabuti yan. So, bibigyan siya ng pwesto. Sabi po, hinihintay na lamang daw, sabi ni Auntie Claire kahapon, Kung saan magandang yung maraming... ongoing pa raw kasi survey kung saan maraming... Hindi, ay natanong pa raw kung ano ang magiging sagot ni General Nick Torre. At Pero sabi inalok na raw siya. Sabi naman ni General Torre, ano sabi ni Auntie Claire? Oo. Hinihintay pa? Hinihintay na lang daw yung sagot
ni General Torre. Sabi naman ni Kung General tatanggapin. Torre, Oh. hinihintay ko na lang yung tawag. Hinihintay ko naman yung ano ialok sa akin, sabi. Hindi kayo magtatagpo niyan. Oo nga. Ade, pero tignan natin. Ano? Kasi, again, hanggang ngayon po, sabi ni John Vic Rimulya, wala siyang kasong kinakaharap, walang ano-ano pa man. Sabi din po ni Auntie Claire, mukhang direkta pa rin nag-uusap sila ng Pangulo. Aha. Well, ang atin hong magiging Vox Populi ngayon ay ganito. Ang tanong, dapat pa bang bigyan ng bagong pwesto sa gobyerno si General Nick Torre? Ulit, dapat pa bang bigyan ng bagong pwesto sa gobyerno si General Nick Torre? Kung ang sagot niyo po ay opo, dapat bigyan, letter A. Kung ang sagot niyo naman ay B, hindi na po dapat bigyan.